Eto naman, pag-usapan natin 'to. Best friend ko 'to si Ridon. Binanatan ko 'to sumagot, eh. Sige, ayaw mong tigilan yang kalokohan mong 'yan, ha, sige. Ha, ano papatawag mo ako, ha, ka-Quadcom tayo, Tricom nangamatay na. Eto, me-maintain daw niya, me-maintain niya posisyon niya. Ito si Kokey, pasok Kokey. I will retain my original position. Anong posisyon mo, 69? Hindi, tatanong ko lang, bakla ba ito? Kasi parang bakla, eh. Ano posisyon pa. Me-maintain daw yung kanyang posisyon. Ako tingin ko, itong tao na 'to ang posisyon nito 69. 69. Bakit kanyo 69? That impeachment proceedings are based on facts and the evidence that are actually presented. Pero more importantly, I think the more important question that needs to be resolved first and that needs to be asked first. Okay, so bakit ko sinasabing 69? Baligtaran. Baligtaran 'tong loko-loko na 'to. Ha? Bakit baligtaran? Magkano confidential ni Bongbong Marcos? Tahimik ka ng anak ka ng ina mo. 'Di totoo naman, lahat naman tayo, hindi po 'yun mura, anak naman talaga 'to ng ina niya. Wala naman siguro putok ka sa buo kung 'di ka anak ng nanay mo, 'no? Itong anak nitong ina mo ito, anak ng inang 'to, tahimik, tahimik patungkol sa confidential funds ni ni Bongbong Marcos. Tapos yung pumalpak nilang, impeachment na nakasalalay sa confidential funds ni VP Sara, pumalpak na, hinuhukay pa. Baka mamaya isusunod mo hukayin si Akop, wag yun, bawal yun, makukulong ka ron. Hukay ka ng hukay, tagal na nun eh. Si Bongbong Marcos, hindi mo nga mapitik, ang laki-laki ng confidential funds. Anong klaseng congressman to? Sa bagay, party list lang to eh. Ilan lang bumoto rito eh. Isipin mo, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Record sa Pilipinas na boto. Let me repeat that. Pinakamataas na natanggap na boto sa Pilipinas. Ikaw na party list lang. Ilan lang ang boto mo? Gusto mong patanggal. Kaya sa'yo, baligtad talaga eh. Baligtad yung utak mo, kaya yung posisyon mo, 69. Oo. Kung ilong nito, baligtad. Malulunod to. Sa ulan. Ang laki ng butas eh. What is the status of the motion for reconsideration that had been made by Congress to the Supreme Court? Kasi marami pong mga questions that will be resolved as soon as that gets disposed of by the Supreme Court. No? So hopefully from today up until the 5th of February 2026, the Supreme Court will basically dispose of the matter already. Kasi syempre, pagka it is favorable to the House, it basically would mean that you don't need another impeachment complaint against the Vice President at this point. It basically means that the Senate will have to proceed to trial if it is favorable to the House. No? Pero syempre, if it is unfavorable to the House will have to implement the new rules of impeachment that the Supreme Court wants us to implement. No? So that would have to guide us by the 6th of February. Obvious naman eh. Binigyan na nga kayo ng guide. Ayaw nyo pang sumunod. Sa totoo lang, unconstitutional na nga yung impeachment. Matitigas lang ang ulo ninyo. But anyway, nagsampa ulit sila sa Supreme Court para baguhin. Pero hindi dapat baguhin ng yung Supreme Court. Alam nyo, eto, kailangan ko itong masabi sa inyo mga kababayan. Yung plano nila kay BP Sara ay hindi lang impeachment. Talagang ipakukulong nila si BP Sara. Kaya nga may mga nagsasabi, meron tayong nababalitaan, okay? Ito from a reliable source.
meron tayong nababalitaan na si VP Sara di umano ay sabi hindi pa raw sure na tatakbo. Ang sagot ko dun, hindi naman siguro totoo yan. Bakit? Totoo man siya or hindi, I think VP Sara has no choice. Kasi kung hindi siya magiging presidente at hindi siya tatakbo sa 2028, ipakukulong po yan. Ipakukulong yan si VP Sara. Nakikita nyo naman kung ano ang galawan ng gobyerno natin ngayon. All the more na alam nila pwedeng mawala sa kanilang kapangyarihan pag si Sara nakaupo. Pero pag alam nila hindi tumakbo si VP Sara at bumalik na lang siya sa Davao, sa lokal, lalong ipakukulong to si VP Sara. Mapakukulong yan. Kasi hindi lang si VP Sara ang kalaban dito. Okay? Yung lakas ng Duterte. Kaya nga pag hindi, ito tandaan po natin, pag naging tagumpay sila sa impeachment, or hindi man sila naging tagumpay, pero hindi tumakbo si VP Sara. Or tumakbo si VP Sara at nadaya itong lintik na COMELEC na to. In short, hindi naging presidente si VP Sara. Itaga nyo sa bato. Dalawa lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Ipakukulong si Sara at yung mga kaalyado ni Sara at yung mga vloggers. Guaranteed na po yan. So sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, dalawa lang ang mangyayari. Makukulong ang si VP Sara, ipakukulong, or at the same and yung mga kaalyado ni VP Sara. Or pag naging presidente si VP Sara, makukulong to si Bongbong Marcos kung hindi makakatakbo, si Tambaloslos, si Saldico, si Boying, si Torre, at yung mga lumapastangan sa kapangyarihan. There is nothing in between. Yan lang po talaga ang kahinatnan ng bansang Pilipinas. Diyan na po mauuwi. Dahil po sa laki ng naging nakawan, hindi na po kayang itago. Meron talagang dapat managot. Ngayon, para hindi mapanagot yung magnanakaw, kailangang ikulong si Sara at yung mga kaalyado ni Sara. Nagigets? Or ang makukulong yung mga tunay na magnanakaw. Yan na lang. Hindi na po natin po pwedeng dalhin. Saan? Hindi na po pwedeng itago yung nangyari ngayon. Sobrang laki na. So asahan po ninyo. Sooner or later, merong malalaking taong makukulong. Ang tanong na lang, sino? Pagka nagkaroon po ng new impeachment complaints. Ayan, next topic po tayo. Nako, ito importante. Importanteng mapanood nyo to. Ha? Nako. Huli sa ngayoy viral video ang kaso ng snatching sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon sa mga pulis, hawak na nila ang dalawang sospek. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos. Nakuhanan at agad nag-viral ang video na ito sa social media. Makikita sa video ang isang lalaking naka-backpack at binuksan ang backseat ng sasakyan. Maya-maya pa, dalawang lalaki ang dumaan sa kanyang likod. Ang isa, lumapit sa naka-backpack at sabay pa simpleng dumukot sa bulsa ng bag ng naka-backpack. Hindi naramdaman ng biktima na ninanakawan na pala siya. Intindi, no? Alisin ko muna dyan, ha? Kasi medyo na-add suitability, na-flag ni YouTube pagka matagal nakababad sa mga ganyang nakablanko yung face. Alam ninyo, BGC yan. Hindi yan dyan sa iskinita sa kanto natin.
or doon sa mga delikadong lugar. BGC po. Ang property sa BGC, ah, isa sa pinakamababa diyan lalo na yung mga bagong condominium. 300 to 350,000 pesos per square meter. Per square meter. So ibig sabihin, kung gusto mo sa BGC, ang pera mo 350, 1 square meter, matutulog ka patayo. 350,000 ha. So ibig pong sabihin natin, ganyan po kalaki, kamahal diyan. Kung may nakawan sa BGC na ganyang kasimple, all the more doon sa mga ibang lugar. Na alam naman nila, yung mga magnanakaw na yan, alam nila may mga CCTV. Kaya po yan ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Paano tayo nagkaroon ng ganyang klase? Hanggang sa BGC, nagnanakaw. Sinasabi ni Claire, mapayapa ang Pilipinas dahil daw walang nagsasaksakan sa tapat ng bahay nila. Saan ka nakatira? Sa Forbes. Ito BGC na oh. Ituloy natin yung video. Nakasaad sa caption ng viral video na nangyari ang snatching sa BGC nitong January 5. Kinumpirma ng Taguig City Police Station na nahuli na ang mga suspect. Paano nahuli yung mga suspect? Ito, tingnan yung mabuti. Yung mga nagnakaw, yung mga nag-snatch nahuli. Paano nahuli? Kinilala sila bilang si June Marcel Devar at John Michael Mendoza. Pero hindi sa kasong snatching, kundi sa possession of illegal drugs. Nahuli sila sa Bonifacio Drive sa tulong ng isang tipster. Pinakita din po sa kanila yung viral video at inamin naman po ng ating suspect na sila po ang nasa viral video. Kita nyo, paano nahuli? Dahil sa droga. Dahil addict. So, anong kasabihan? Ang addict ay magnanakaw. At ang magnanakaw ay addict. Magkamag-anak yan. Magpinsan pa. Di ba? Magpinsan yan. Kasi ang addict magnanakaw yan para masustentuhan. Masustentuhan yung kanyang bisyo. Kung ang bisyo niyan, droga, kailangan masustentuhan niya yan. Kung wala kang pera, wala ka nang trabaho siguro dahil addict ka. Buti kung malakas ka sa gobyerno at ang apelyido mo, Marcos, pwede kang may posisyon. Pero kung hindi, at hindi Marcos apelyido mo, paano ka magtatrabaho kung nag-a-addict ka? Anong gagawin mo para masustentuhan mo sarili mo? Di magnakaw. Mag-iingat kayo dyan. Pero meron kami ilalabas. Saka na yun. Yung, may isang senador dyan. Grabe, mambabae. Kaya naman, sobrang sakim sa pera. Dahil para masustentuhan. Alam mo yung mga VIP-ing babae, binabahay yan. Mag-iingat kayo. Ito, witness. Witness. Sa ghost projects. Saka na kita babanggitin, animal ka. Ang dami mong binahay na babae. Kaya panayang nakaw mo. Panayang nakaw mo sa ghost projects. May araw ka sa amin. Hindi, galit ako sa may mga bisyo. Itong to. So kita nyo, ganyan kasama. Kaya yung sinasabi ni Bongbong Marcos na pinag-hair follicle test siya para daw sa public trust. Ano sagot niya? Yung hair follicle test has nothing to do with the public trust. Gago! Meron! Kasi kung ang Pilipino ay walang tiwala sa'yo dahil addict ka, babagsak ang ekonomiya. At kung walang tiwala sa'yo, ang mandato mo na, hindi lang sa boto ang mandato ng mga opisyal, lalong-lalo na ang presidente, ay nakasalalay sa tiwala ng taong bayan. Kung wala ang tiwala ang taong bayan,
Paano pa magiging leader yan? Pagaganahin yan ang pera for politics para may sumuporta sa kanya. Nakukuha nyo? Pag pinagana mo pera, magnanakaw ka. Naintindihan? Yung driver mo, ikaw ba papayag ka ang driver mo adik? Yaya ng anak mo, papayag ka adik? Gwardiya ng bahay mo, papayag ka adik? Gwardiya ng subdivision nyo, papayag ka adik? Hardinero nyo, papayag ka adik? Tapos, hindi ka papayag, tas presidente mo adik? Anong hair follicle test has no connection with public trust? Gagot, ito, pinakita ko sa inyo. Ang laking problema pag involve ang droga. Nauwi sa nakawan. Muli namang pinaaalalahanan ng Taguig City Police Station ang mga residente at mga namamasyal sa BGC na mag-ingat sa mga mandurukot. Kasabay nito ay ang ipapatupad na mas mahigpit na pagbabantay ng mga pulis sa lugar. Para sa agenda. Hindi naman isolated case yan. Hindi lang sa BGC yan. Yan sinasabi ko, kung sa BGC nagagawa yan, mas lalo na sa ibang lugar. So, hindi po isolated case yan. Ha? O, ito, papakita ko sa inyo. Isa sa nangyari. To support yung pinagsasabi ko dito. Tingnan nyo po to. Ito po, tingnan natin ha. Tingnan nyo. 2029 ay 2020. Advance ka, Coach Oli gusto ko na maalis tong animal na to 2025, ang approval rating ni Bongbong 24. Ganun kababa, di ba? Sabi ko sa inyo, ang presidente, pag pumasok yan, mataas ang rating, trust rating. Bago bumaba yan, mababa na, bagsak na. Bakit? Nawawalan ng tiwala ang taong bayan. Kasi puro pangako. Si PRRD lang nang pumasok ng positive ang trust rating, mataas pa rin nung umalis. Hanggang ngayon, wala pa rin, hindi na presidente, mataas pa rin ang rating. Kauna-unahan po yan si PRRD. Ito, ang baba na. Ang approval niya 24 lang. 24%. Baba, di ba? Tapos, ang disapproval rating niya 51. Kung titingnan mo, negative. Di ba? Yung ayaw sa kanya 51%. Ay, hindi. Approve rating niya pala 24. Okay? Ganun kababa. Ang meron lang approve sa kanya ay 24%. Ang disapprove, 51. So, ang baba ng approval rating niya, ang baba pa ng disapproval. Kahit pagbalansihin mo yan dalawang yan, negative si Bongbong Marcos. Diyan lang siya negative. Sisiguraduhin ko sa inyo, pag ito nagpa-drug test, positive to. So, anong magagawa ni Bongbong Marcos para maging positive yung kanyang trust rating? Magpa-drug test. Magpa-positive po yan. But seriously, kapatid mo naman nagsabi, adik ka Pero ganyan po kababa. Kaya yung mga pinagsasabi nila, wag po tayong madi-disappoint kasi sasabihin nyo, ano ba naman nangyayari sa Pilipinas? Obvious na. Tapos iba ang sinasabi ni Bongbong, tapos iba sinasabi ni Claire, tapos iba sinasabi ni Boying, tapos iba sinasabi ni John Vic, tapos iba sinasabi ni Browner. Huwag po kayo madi-disappoint. Wala pong naniniwala sa kanila. It shows, hindi ito this is not an isolated case. Hindi lang po itong rating na ito. Publicus po ito Hindi lang po itong rating na to na talagang bagsak si Bongbong, na negative si Bongbong. Sa tanang ng buhay niya, ngayon lang siya nag-negative. Positive to ng positive sa droga. Pati pag nanakaw, positive to. Kaya kita-kita po na si Bongbong Marcos ay nabubuhay na lang sa pangako. Tingnan nyo kung paano niya sulubungin yung ghost projects na problema, yung flood control projects na problema, paano niya salubungin? Hindi head-on. Hindi niya talaga gustong masolusyonan yung problema.
Sinusolusyonan niya yung problema sa imahe, optics sa mga trolls headed by Claire Castro. Number 1 troll niya yan si Claire Castro. Wala namang sense sa sinasabi. Di ba? So, ganun nila susolusyonan lang yan. Optics lang, imahe. Pero sa totoo, walang nangyayari. Walang naniniwala. Kaya kung magpapatuloy to si Bongbong Marcos, lalagapak at lalagapak ang bansang Pilipinas. May kailangan hindi po ako nagsasabi na tayo ay maghimagsik ulitin ko, hindi po to inciting to sedition. Pero wag po nating kakalimutan na magsalita parati. Huwag tayong papayag na ilihis nila ang kwento. Dapat nasa mastermind. Hindi po ako magsasawang sabihin, hindi tayo dapat palihis sa kwento, hindi tayo malihis sa mastermind. Dahil ililigaw nila po tayo dyan. Next po. Isang ebidensya na ang Pilipino wala ng tiwala kay Bongbong Marcos, bagsak ang ekonomiya. At isang senyales ng bagsak ang ekonomiya, ang taas ng dolyar. 59.35. At ako'y naniniwala papalo to ng 60 ngayong taong to. Sana lang wag sila baka mamaya gumawa sila ng kababalaghan dyan. No, hindi natin alam kung baka kontrolin nila tong mga to Pero mahihirapan sila dyan. Kasi kung hindi talaga totoong palitan ang i-declare, malulugi ang bangko. No? So, hindi rin magiging stable. Pero ito isa po sa sukatan kung maganda ang ekonomiya ng bansa. Lumalakas ang peso. So, this obviously, pahina ng pahina. At hihina pa yan. So, kung bagsak ang ekonomiya, walang investor. Alam mo, mangyayari sa atin? Parang yung nangyari sa Venezuela. Yung mga tao bago nahuli yung kanilang presidente, nag-aalisan. By the millions. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas. Bakit babagsak at bagsak ang peso? Pag bumagsak ang peso, tataas at tataas ang bilihin. So yung mga yung kapos sa pagkain, hindi lalo pang kakapusin. Wala nang tiwala Kaya kahit anong pagtatakip ni Claire dyan, sige nga, explain mo Claire. Kung anong nangyayari dyan. Wala silang magagawa. Sasabihin lang, hindi naman bumabagsak ang peso, tumataas lang ang dolyar. Mga bobo. Next po tayo. Ito po, sinabi ni Trillanes. Pag-usapan natin to, bigyan natin ng komentaryo. Etong 2026, make or break na to. Kasi kumbaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes itong 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Meron ding sinabing, totoo to si Trillanes. Sa daming kasinungalingan ng mama na ito, sa kasobrang katsismoso nito, itong mama na ito, lahat kasinungalingan. Ngayon lang to may sinabing katotohanan. At pumabor. Ito hindi niya akalain Pumapabor yung sinasabi niya kay BP Sara. It shows ganyan po kalakas ang Duterte. At nakikita nila, kaya lang naman nahahawakan nila dahil nakaposisyon si Bongbong Marcos. Pinapatunayan niya na kinakain niya yung sinuka niya na dati na si Marcos. Pinapatunayan niya na yung sinuka ng Pinklawan na si Marcos ay kinakain nilang muli. So kumakain ng suka tong mga animal na to.
inaamin niya rin na malakas talaga ang Duterte. At mananalo ang Duterte sa legal na eleksyon. Hindi Garcia-led eleksyon. Hindi COMELEC-led eleksyon. Totoong eleksyon, even kalaban, umaamin. Panalo ang Duterte. Panalo si Sara. Nag-akala nila dahil sa kadaldalan ng animal na ito, na ilalaglag niya sarili niya. Pero wag tayo papakampante. Kasi ganyan po ang sinasabi sa akin gagawin nilang naratibo. Magpapasok sila na magpapasok ng mga kandidato nila. Kahit na hindi na naniniwala ang taong bayan, palalabasin nilang malakas. Optics. Tingnan nyo, walang naniniwala kay Kiko at kay Bam. Kahit sila nga hindi naniniwala na mananalo sila. Pagdating ng eleksyon, biglang nanalo. Come 2028, bago tayo pa dumating sa 2028, ima-mind conditioning na nila. Kung sino yung mapipili nilang kandidato, mananalo. And then they will control the election through Garcia, or kung tanggalin man si Garcia, through COMELEC. Kaya nga dapat, isa pa to sa magiging advokasya natin. Mananawagan tayo ng manual counting. Madadaya po tayo sa 2028 pag hindi nag-manual counting. So, obviously, panalo si BP Sara. Even yung kalaban, admittedly. Kaya mag-iingat tayo sa mind conditioning. Itong sinasabi ni Trillanes, yan po ang pulso ng dilaw at ng pink. Grabe talaga ang takot nila sa Duterte. Kasi alam nila may kasalanan sila At alam nila wala silang panama sa tamang eleksyon. Yung totoong eleksyon ba? Kaya naggugumahol ngayon. Diba? Kailangan ma-impeach. Hindi talaga, si Tambaloslos, known na po yan na hindi lumalaban. Talagang inaalis niya yung kalaban sa eleksyon. Ito nakaraang eleksyon. Walang kalaban si Tambaloslos. Kaya nagkakampi-kampihan na yung mga yan Pero alam nyo, guaranteed na po yan si BP Sara kung tatakbo at hindi papatayin. Pasok! Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na Gumugulong na naman daw ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, may goodies pa umano ang ilang mga mambabatas na matatanggap galing sa 2026 budget. Yan ay kung pabor sila sa impeachment. Cleanest budget kung tawagin ng pondo ngayong taon, kasunod ng flood control scandal. Pero Okay. Ito yan Ito yan. Pasok na ang 2026 budget. So madaling salita, may pera na naman ang mga congressman natin, itong mga buhayang animal. Hindi po natin nilalahat. Meron po tayong mga kaibigang congressman at alam naman natin, hindi naaambunan ng pera. Hindi naaambunan ng mga proyekto. Hindi naaambunan ng mga flood control projects. Hindi naaambunan ng insertion, etc. So hindi po lahat. Pero kayong mga magnanakaw dyan, kayong mga animal na kayo nagpapahirap sa Pilipinas, may bago na naman kayong pork barrel. Si Amy Marcos, kapatid mismo ng presidente na ipinagtatanggol nyo, ang nagsabi niyan. Pambihira, anak kayo ng nanay ninyo. Hindi nyo na talaga titigilan. Meron na namang impeachment. Syempre, sabi nga ni Chanco, dati yung mga nagpirma ng impeachment, kumita. So ngayon, anong gagawin mo? Kita ka na naman. Walang yato mga congressman na ito. Meron pa ba kayong naidudulot na maganda dito sa bansang Pilipinas? O talaga kayo isalot para kayo magpayaman lang ng pagpayaman?
Tingnan natin, makikita natin dahil sigurado po isasampay ang impeachment. Pero mamaya meron tayo ipapakitang mabuti na kailangan nating mahimay-himay. Pero dito, pag sampa na impeachment, syempre kikita yung mga yan. Sige nga, itanggi ninyo. Oh, na kayo hindi kikita pag kada pirma. Subukan nga nyo hindi pumirma. Hindi kayo kasi lalo kayong mga walang silbing congressman, kailangan nyo lang pumirma. Para ano, may pera naman kayo. Kasi alam ninyo, pag upo ni VP Sara, wala na kayo. Ayaw sa inyo ng taong bayan, kaya lang naman kayo naging congressman dahil yung iba sa inyo party list. Alam naman natin kung sino sumusuporta dyan sa party list. Pangalawa, yung iba sa inyo sa distrito, malakas lang kayo sa distrito, katulad ni Tambi. Kaya nanalo yan kasi walang kalaban. Kontrolado nyo, hanggang yan dyan lang kayo sa distrito nyo, mga animal. Sabi ng presidential sister, may hard at soft pork pa rin ang mga ito in ayuda form na naipangako na raw sa ilang mga mambabat. Pambihira yung pork barrel, may hard, may soup. Ano ba yan? Tubig din ba na naman yan? Oo, bakit merong pork barrel, hard, soft. Pork barrel is pork barrel. Nakaw. O, kunwari, proyekto. Mga anak kayo ni Marcos. Tas, Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX. Magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maipip. Lahat yan mabibigay. hindi 2 million bonus daw sa Christmas break. Lahat ba nabigyan? Yung mga Duterte ba nabigyan? O yung hinihimod lang yung puwet ni Tambaluslos nung hari ng buhaya dyan ang nabibigyan? Sige, ilagay nyo yung listahan. Ilabas nyo yung listahan ng mga nabigyan. 2 million, isipin ninyo yan. Tapos, eto pang sa impeachment. Ang yayaman ninyo. Habang naghihirap ang Pilipinas, habang itong lintik na si Recto, ayaw ibaba ang VAT dahil puro daw tayo utang. Kailangan tayo magbayad ng utang at mangungutang na naman daw tayo. Mga utang kayo ng ina ninyo. Hindi po mura yun. Sinasabi ko lang, yung kaina-inahan ninyo may utang na. Hanggang sa kaapu-apuhan, mga utang ina nyo. Puro na lang tayo utang. Tapos ayaw ibaba ang VAT, tapos kayo ng bonus, mga utang nyo. Puro kayo bonus. Pirma, AX, AKAP, ay kung ano-ano. Kung alisin nyo yung mga lintik na mga bonus ninyo, tas ibaba nyo ang VAT, kayong mag-asawang Recto, ikaw Vilma Santos, masyado ka rin mapagmataas, animal kayo. Mapagmataas kayo, parang sinasabi nyo kayo lang mataas, kami mga mababa. Pero mga magnanakaw kayo. Buisit. hindi naman daw tumututol ang senadora sa ayuda at pagpapaabot ng serbisyo. Pero kailangang siguraduhing bababa ito sa publiko. Naalarma rin si Marcos sa Presidential Assistance to Farmers na line item sa budget na nasa higit kumulang 10 billion pesos. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, bilyon-bilyon na Una nang ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na assistance ito para sa higit 2 milyong magsasaka kapag mas mababa raw ang farm gate price ng palay sa 18 pesos. Ang nasabing assistance ay pambayad daw sa diferensya ng presyo. Sinabi na Assistance. Saan napupunta? Napupunta ba sa dapat puntahan yung mga pinagsasabi nyo dyan? rin ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na may kani-kanya naman daw opinyon pagdating sa budget. Pero pinaalala niyang magkakaroon ng isang joint congressional oversight body ang Senado at Kamara para busisiin at bantayan ang 2026 projects kasama ang spending ng mga ahensya. Hiling ni Senator Amy, sana totoo raw ang magiging trabaho ng mga ito. There is a motion to direct the Secretary General to immediately Ito, buntis pa rito si, nakita nyo na.
Ha? Nakita nyo na yung bagong ano nito? Ha? Yung bago niyang picture. Nako, parang susunod na kay Akop, animal. Ito buntis pa rito, hindi na, nanganak na ito. Ha? Nanganak na tong buhayan na ito. Sana hindi rin buhayang inanak nito, pero ano mo, malabong ganun. Ha? Para may generational curse sila eh. O, alam nyo ba yung generation curse na tinatawag? Yung sumpa sa Tagalog na namamana. Oh. Paano nyo malalaman na merong curse yung inyong lahi? Alam nyo kung paano? Yung mali ng tatay, ginagawa ng anak, ginagawa ng apo. Pag yan tuloy-tuloy, at until such time na merong isang anak o apo na manumbalik sa Diyos at sabihin, mali itong ginawa ng ninuno ko, ititigil na to. Tuloy-tuloy po yan. O, kayo na magsabi sa akin, sino may curse sa pamilya? Yung halimbawa, yung lolo, magnanakaw, yung anak, magnanakaw, yung apo, magnanakaw. Yung lolo, under disaya, yung anak, under disaya, yung apo, under disaya. Yung lolo, adik, yung tatay, adik, yung anak, adik. Yan po yun. O kayo na magdesisyon kung sino to. Pero makikita nyo ha, totoo po yan. Kaya mag-iingat po tayo ha. Pag alam na nating mali, mali. Kahit ginawa pa ng tatay mo, kahit ginawa pa ng lolo mo. Understood? Okay, diretso. Inaano lang natin kasi papansin natin ha, yung sumpa ng mga pamilya, nadadamay ang Pilipinas. Sino bang pag pare-parehas magnanakaw, sino bang nababaon? Hindi tayo mga Pilipino. Tama or tamang-tama? Endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion. Hindi ka na rin nagsalita ngayon. Dati dati speaker, no? Pero ngayon wala ka ng ano, 'di ba? Kahit nakakahiya eh. Hindi mo mailabas yung sarili mo kasi wala ka ng tiyan. Nangangayayat na kayong mga animal kayo. Approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. February 5, 2025, nang i-impeach ng House of Representatives. Si Bading. Tumbak lang buloktot ng bunga nito. Sige pa, palakpakasipsip nyo mga animal, kayong mga komunista. Di umano. Hoy, kailangan may ganun. Ha? Oo. Yung tropa ninyo na convicted child abuser. Ikaw pang kauna-unahang tumayo dyan. Wisit kang ano ka. Baklang baluktot. Representatives, si VP Sara sa mga paratang. Yun yung child abuser, nakita ko. Gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Nang makarating sa Senado ang mga reklamo, kalaunay na pagdesisyonan nilang i-archive ang complaint dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang proseso ng Kamara rito at paglabag umano nito sa one-year bar rule. Kaya sa February 6 pa ulit maaaring makapaghain ng complaint laban sa bise. At dahil napangakuan na raw ang ilang mga mambabatas, sabi ng presidential sister at kilalang kaibigan ni VP Sara. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development. Ayun. Alam nyo, alam naman natin hindi natuloy yung impeachment kasi sabi unconstitutional. Okay? Ngayon, sasampahan na naman daw. Kasado na yan. Kasi naipangako na yung pera. So kailangan, by hook or by crook, matuloy yung impeachment dahil sisingilin ng mga buhayang congressman yung ipinangako sa kanilang pera. Sabi ni Amy. Okay. Yan po ang sitwasyon dyan. So tuloy na yan. Pero kung wala din namang nabago doon sa dating hinain,
di unconstitutional pa rin yan. Ha? Wala ding silbi yan. Pero sasabihin, hindi, ang naging problema naman nun yung complaint, ang dami sinubmit. Pero wala din latak din yung mga sinubmit na complaint kay VP Sara. So kung magpapatuloy. Pero ito, mapuna ko lang ha. Okay, kailangan ko ito mapuna eh. Ako po, hindi natin kinakampihan si Amy. Sa Banateros, sa mga nakakakilala sa Banateros, alam nyo po, si Coach Oli, isa sa pinakamatinding bumabanat kay Amy. Okay? Wala po tayong pinapanigan dito. Inaasar ko pa nga ang mga Ayminatics eh. Kasi bilib na bilib kayo dito kay Amy. Pero sabi nga, ang Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, talagang binabanatan ko to si Amy. Pero this time, hindi ko siya kinakampihan. At sinasabi ko pa rin, huwag niyong iboboto si Amy. Pag tumakbo ulit to, huwag, ayoko na ng Marcos. Malinaw tayo dyan, ha? Pero this time, tama si Amy. Siya ang nagsasalita. Ako lang, medyo makakapagbitaw ako ng medyo maanghang na salita. Asa na yung ibang senador? Lalong-lalo na yung sinasabi ninyo na hindi nyo iiwan si PRRD. Kabalintik na yan eh. Bakit parang si Amy na lang nagsasalita ngayon? Ako'y nagtatanong lang, asan na yung mga ibang senador? Paano kayo? Okay, wala tayong kinakampihan. Kung matagal ka ng manunood ni Coach Oli, alam nyo patas ako. Pag nakita kong tama, tama talaga. Kay ano ka pa? Kay Marcos ka pa. Ngayon, kahit Duterte ka, kahit sabihin mong balat dugo mo, Duterte, pero tahimik ka ngayon, napaano ka? Napaano kayo? Kanya-kanya tayo rito? Hindi na kayo sisigaw? Kampante na kayo dyan? Bilang senador? Bay galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo, masunod kayo kay Akop. Hindi ko po sila inaaway. Hindi po tayo galit sa kanila. Ginigising lang natin. Nababaon na tayo sa problema. Nababaon na tayo sa Pilipinas sa problema. Tatahimik lang kayo. Wag gano'n. Walang ganunan. Investment for future development. Bagamat posible uli ang impeachment complaint, wala raw nakikita si Senator Amy na karagdagan o bagong ground laban kay VP Sara. Kung tutuusin, kailangan daw sundin ng concerned House members ang guidelines ng Korte Suprema para makapaghain ng panibagong impeachment complaint. Kaya yung sasabi ko, kung wala din pagbabago, anong kwento niyan? Wala din. Next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pambihira itong mga animal na to. Bakit si Villanueva, si Jinggoy, at si Bong Revilla ang pag-iinitan nyo? Realidad lang tayo. Bakit? Porket sikat? Porket kilala? Alam namin yung style nito. Huwag tayo magpapalin lang sa mga animal na ito. Alam na alam natin ang style nito mga ito. Ilihis ang balita. Isa po yan para yung tunay na magnanakaw makaligtas. This is public knowledge. Ang mga talagang nagnakaw dyan, ang mga pasimuno dyan, congressman. Bakit kayo nasa Senado? Bakit? Porket pogi si Bong Revilla? Totoo lang tayo. Porket artista asawa, malaki.
ang pinanghahawakan sa Cavite? Nakalaban sa Cavite ng Rimulya? Siyempre, pag pinag-usapan nyo to, ha? Lalo-lalo na dun sa mga hindi masyado sa politika, matatabunan. Artista eh. Pamilyang artista to. Ganon din nga kay Chis eh. Kay Chis Escudero, di ba? Bakit? Eh sikat din yung asawa eh. Apakaganda nung asawa. Pag pinag-usapan yan, malilihis tayo doon sa totoong issue ng baha. Si Villanueva, bakit? Alam naman natin JIL. Hindi po ako member ng JIL. Okay? I mean, not believe on some of their doctrines. Pero hindi yun ang issue. Alam naman natin ang gipit yan kahit sa KOJC, yung pastor ng KOJC, binakbakan. Bakit? Kailangan ng leader ng religion. Eh syempre, maingay din eh. Jinggoy, dating may kaso. Sikat din, dating presidente ang ang tatay. Artista, pamilyang artista rin. Obviously, papatayin nito ang balita kung sino yung totoong magnanakaw. Eh sino ba sa inyo dyan? Sige nga, taas ang kamay. Sino dyan sa inyo ang hindi paalam na ang mga magnanakaw nasa Congress? Sa mababang kapulungan, sa lower house. Sa mga congressman, wala sa senador. Eh ba't hindi naiimbestigahan si Tamba? Si Tambi? Ba't kayo napunta? Anak kayo ng nanay nyo. Ba't kayo napunta sa Senado? Di ba? Halatang halata ito. Sino ba ang kumontrol? Sino ba ang sinasabing mastermind ng flood control ghost projects? Eh di yung magpinsan. Hindi maaambunan ng ghost projects. Ako hindi ko po kinakampihan itong mga senador. Pero hindi natin makukuha ang hustisya kung ang mapapurusahan hindi totoong gumawa. Hindi natin makukuha ang hustisya kung ililigaw natin ang usapin. May problema tayo dito. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Shoot ka talaga, Aimee. Shoot tong sinasabi ni Aimee. Di ba? Andun sa Kongreso Speaker's Office. Napunta kayo sa Senado? Bakit? Sikat ang senador congressman yung paingayin mo. Iilan lang dyan ang kilala. Baka wala pang 10% ang kilala dyan Doon lang sa barangay nila kilala yung mga yan. Itong senador, kahit pumunta ka sa liblib na lugar, tambok to, sa bundok, punta ka, kilala to. Pag-uusapan. Mali. Meron ba sa inyo hindi makakilala si Bong Revilla? Hindi ka tao kung hindi mo kilala si Bong Revilla. Meron ba sa inyo hindi nakakakilala kay Jinggoy? Di ba? Kaya nga, alam mo sa totoo lang, yan ang mahirap pag sikat. Hindi, ako personally ayoko talaga sumikat. Gusto ko lang mag-vlog. Kasi pagka sumikat ka, tinan nyo si Banat Pai, sikat na sikat.
ang daming demanda. Pati nga yung kasamahan kung siya naman ang nagsalita. Si Banat Bayang dinimanda. Gano'n kasi pagsikat. O ngayon, yung nagdemanda, siya ngayon ang hindi makauwi ng Pilipinas. Ganyan lang kabilis ang karma. Nandun, nagtatago. Daming bahay sa Forbes, di magamit. Di ba? Pero yan lang ang issue dyan eh. Gagawa at gagawa ang ingay ng gobyerno para mailigaw. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Guardiola at magkapatid na Edvic at Eric Yap. Yan ang kasuhan nyo! Yung mga yap! May connection ba sa Tulfo itong mga to? Alam nyo? Ha? Hindi. Marami tayo. Itaga nyo to sa bato. Marami tayong ilalabas ngayong 2026. Sumanda po kayo. Ha? Sige, singilin nyo ako dyan. Marami tayong ilalabas. Pati dyan sa mga witnesses nyong peke. Ha? Ingat kayo. Pero pinagtataka ng senadora, Tingnan nyo yung itsura na ito, oh. Oh. Laking pinayat, no? bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Pati kapatid mo, huwag ka ng pero sige, punta muna tayo kay Bonjing. Kasi pinupuri na natin to si Jaime. Hindi ko sinasabing ligtas yung kapatid niya, ha? Hindi. Ako, in my opinion, more than 100%, no, sumobra, 1,000% involved si Bongbong Marcos. Huwag na tayong maglokohan. Hindi involved pala, I'm sorry. I apologize. Hindi involved si Bongbong Marcos. Mastermind. Mastermind yan si Bongbong. But anyway, punta muna tayo kay Bonjing. Kasi yan ang pinag-uusapan. Nagtatakipan nga yung dalawa. Bakit? Sila din ang silang tumatanggap talaga ng pera. So, ano magandang pantakip? No. Yung artista. Tapos kalaban pa ng Remulla. Saan ka pa? Sakay na. Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan. Isa pa to, ang animal na to. Nawala ka na, nalagyan ka. Buhay ka pa ba, animal? Siya ka ring nakinabang eh. Pambihira. Pagkakataon mo na makabawi sa Pilipino, magkaroon kang pakinabang sa bansang Pilipinas. Wala ka ring pakinabang. Kinuha mo na pera ng Pilipinas. Wala ka pang pakinabang. Nawala na to. Diba? Sana man lang kahit na nagnakaw ka, may bumawi ka naman, may pakinabang ka. Wala ka rin. Isa ka rin uhugin eh. At nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Zaldico lang. Sa February, Paano ka maniniwala dyan, di ba? Ligtas si Speaker, si Zaldico lang na nagsalita against them, tapos yung mga senador. Ganyan po kagago ang gobyerno natin ngayon. naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa agenda, Alam nyo, yung ICI, buwagin nyo na yun. Wala namang silbi yan. Kung mayroong money laundering, yan evidence laundering lang yan. Nakaw laundering yan. yung investigasyon na yan, pag inimbestigahan nila, malinis na. Sino bang tinuturo na may pinakamalaking pork barrel?
Eh di yung anak ng presidente, tapos pangalawa si Romualdez, magpinsan. Oh. Sila mismo nagsabi niyan. Pork barrel kings yung dalawa. Pero pinaimbestigahan sa ICI. Wala ding nangyari. O di pinalalabas, malinis. Oh. So anong tawag doon? Kung may money laundering, may magnanakaw laundering, yan lang din yung ICI. Haba nyo pa. Mga animal kayo. Next topic, ito, papakita ko sa inyo, may connection to. Ha? May connection na kung paano nila minamanipula ang ebidensya. Labas ko sa inyo yung video na sabwatan ni Boying tsaka ni Lacson. Ito po. Tingnan yung mabuti ito. Ha? Ito yung nakita ko, okay? Itong video na ito. Tingnan nyo po kung paano magsabwatan tong mga animal na to. Ha? Pero bago tayo pumunta dyan. Tulfo. Paano na kayong Tulfo? Hindi ko po nilalahat. May mga matinong Tulfo. Itong si Ben Tulfo, walang topak eh. Ikaw ba ay nakinabang doon sa kaparty list mo? Sabi, kasabwat yung mga kaparty list mo dati. Ikaw Erwin Tulfo. Kaya ba bahag ang buntot mo ngayon? Sunod ka ng sunod? Nako. Pero huwag kang mag-alala. Isa-isahin natin yan. Maglalabas po tayo ng ebidensya. Marami tayong pasabog ngayon 2026. Ito hindi pasabog ng chismis. Ito po ay may koneksyon kung paano ang galawan ng dyan sa loob. Paano nagsasabwatan. Paano nila minamanipulate. Paano yung politika pinapagana. Kaya maraming galit sa Duterte. Dahil hindi nila kayang hawakan ng leeg. Si Bongbong Marcos, padali lang yun eh. Himurin mo lang ang puwet nun, tubig na. Ayun. Mahimon mo. Nako. Ayos na kayo. Hanggang ngayon, nakita nyo naman pambihira. Nanumbalik, may nanalo na naman sa sa loto. Anyway, pag-usapan natin tong sabwatan na to. Kaduda-duda ang kilos dito sa Senate inquiry. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice? Beside the Secretary of the Department of Justice? Secretary of the Department of Justice? Para yung witness, pinalipat. yung nasa vantage point ka? Yung vantage point. Advantage sa inyo. Para, makontrol. Makontrol Kaya sinasabi ko sa inyo doon sa Rimulya, itong si Rimulya, kaya lang diniin tong Revilla. Dahil kalaban nga sa politika diyan, sa Cavite. At hindi lang yun. Kitang-kita naman natin, pakita ko sa inyo, una pa lang, pinatabi na kay Boying. Kontrolin. Pinapakontrol. Tingnan nyo, obserbahan nyo ngayon si Boying. Never nangyari sa history, pinagalaw ang witness para lang sa vantage point. Ayun, no? Tapos katabi pa ng Secretary of Justice. Sangka pa. Ngayon lang nangyari. Hindi umano. Ayan sabi, katabi pa ng Secretary of Justice. Ano to? VIP show. Ayan. Bakit parang abogado ng kriminal si Secretary? Sanyasa. Friendly. Close. Defense counsel ba siya o Secretary of Justice? Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. O kita nyo? Protective pa. Ganito ba siya sa lahat ng kriminal? Itinabi lang kay Boying. Nangamba na siya sa seguridad ng pamilya niya. Naku, alam naman natin to si Boying. Itsura pa lang, itsurang demonyo. Tingnan nyo naman. Paano makikipagtalo to sa Revilla, pamilya? Parang nagtampo sa big. Ako hindi, eto. Ano tayo, medyo ad hominem nga, pero yung realidad. Tanungin ko kayo.
makipagpalitan kayo ng mukha kay Bong Revilla, payag kayo? Ah, ako payag ako diyan, kunwari pero dito, sus! Ano 'wag naman. Lord! Wag na, wala namang ganunan. Hindi ko naman sinasabing ano, eh, hindi ko siya sinasabing pangit, ako'y pangit din naman, 'no? Pero itsura talaga nito parang demonyo, yung ano pa lang dito, tapos itatabi. Alam na ba natin that time DOJ siya, At alam niyo ba yung pinalit sa DOJ na bago? Sanggang dikit din, Sanggang dikit din 'to ni Boying. So, kanya na ombudsman, sa kanya pa DOJ, tapos kapatid DILG. Sino pa, ang balita ko pa, pero iko-confirm natin 'to. Kailangan, ang balita ko, yung confidential funds ng DILG ata, ombudsman, DOJ, yan, 'pag in-add mo daw, kaparehas na ng confidential funds ng executive department. Gano'n yan, mamaniubrahin nila yung mga ganyang sitwasyon. At the same time, mag-iingat po, ako'y nagpapayo lang dahil may nakapagsabi sa akin, ingatan niyo po ang cellphone. Ang cellphone niyo maitatap, lalo't kayo'y may mga nakakausap na mga politiko. Anyway, yan lang yung nasabi sa akin. Pero iko-confirm pa natin yan, at 'pag yan na-confirm ko, pangako ko sa inyo ilalabas natin dito. Agad-agad. With evidence. Okay? Pero puntahan muna natin dito. Nag-aastang abogado. Gawain ba ng DOJ yan? O special treatment lang? Yan tinuturo. Eto, sabihin mo Ayan na sabihin mo. Ito. Binabati ko nga pala itong Duterte, Solid Duterte Riders. Okay, shout out po sa inyo. Pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para walang na-omit, walang nadadagdag. Tignan nyo observe nyo sinasabihan siya na basahin mo na lang. Kung ano yung dinikta namin sa'yo, basahin mo na lang. Parang ganun Tingnan nyo nagustuhan ni Boying. Yung sinabi ni kasi hindi niya pinapayagang magsalita. Script. Kung ano lang yung script. Tatandaan po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, malaking bagay po ito. Bakit? Ililigaw tayo nitong mga animal na to. This is very, very obvious. Ang ganda ng investigasyon sa Blue Ribbon nung panahon ni Marcoleta. Nung pumasok si Lacson at saka si Tito Soto, nagka-leche-leche. Naintindihan nyo? Tapos napunta na sa senador. Natutumbok na natin yung problema Tumbok na natin si Tambaluslos. Ang next na nun si Bongbong Marcos na. Natutumbok na. Pinasukan ni Tito Soto. Tapos malinis daw ang budget. Pinasukan ni Naintindihan nyo? Kaya ipapakita natin, scripted to. Hindi lang to si Alcantara, si Bernardo rin. Marami po kaming ilalabas sa mamang yan. Dahil itong si Bernardo, papalit-palit ng statement. Ang layo na doon sa sinabi niya sa Senado at saka yung sinasampang kaso. Okay? Malayo na po. Papalit-palit. Kasi yung nauna niya sinabi, parang idinagdag lang yung mga pangalan ng mga senador. Itong mga dulo, inayos na nila para madiin. Naintindihan nyo? Pero, kahit po first year law student,
Yung mga pinagsasabi ni Bernardo hindi tatayo sa korte. Ampaw talaga. As in, ampaw. Alam nyo kung gaano kalayo sa katotohanan yung mga pinagsasabi ni Bernardo, na papalit-palit na nga, ang layo na dun sa original, ampaw pa rin. Alam nyo kung gaano kaampaw? Parang yung mga pangako ni Bongbong Marcos. Parang yung mga statement ni Claire Castro. Walang maniniwala. Malayo sa katotohanan. Kaya sablay talaga. Coach! Sasabihin ninyo, bakit isinampa? Bakit sinasabi? Alam nyo kung bakit? Kahit ampaw. Sasakyan ng media. Pag sinakyan ng media, artista, senador, trial by publicity mangyayari. Yung totoong magnanakaw, yan yung sinasabi ko, kaya kinukunik ko sa inyo, yung totoong magnanakaw lalaya. Kunwari ako magnanakaw, congressman. Gusto ko ng maingay. Ang alam nyo kung sino pagbibintangan kong tatlo? Cheese, Jinggoy, tsaka Bong Revilla. Mga artista. Kilala. Sama ko pa dyan si Bongo Duterte. Ligtas na ako. Para ano? Mawala. Exactly, ganyan ang ginagawa. Scripted. Iisa-isahin po namin. Alam nyo kung bakit? Hindi tayo pwedeng mawala sa ugat ng problema. Ang nuknukan ng nakaw ay galing sa flood control, sa ghost projects, na ang mastermind ay kilala nyo na. Pag niligaw tayo dyan, malaking problema. Nauunawahan po natin. So, kailangan nating ibalik. Paalala nyo sa mga kaibigan nyo, hindi, wag! Wag tayong lalayo. Ito problema, itong mga animal na to. Ito problema yung nag-ghost projects. Taga-samba yung mga yan. Taga-samba. Ako hindi ko nagkakamali ko si Bernardo, taga ano ba? Taga Bulacan? Saan ba nagkaroon ng problema? Saan ba ang bulto ng problema? Sa Ilocos Norte, dami rin problema. Mag-stick ka doon sa sinasabi mo. Yes po. Sumisenyas Pang salaysay. Tumutungotong, kita nyo? Ako, baka halikan ka niyan. Anong tawag doon? Halik ni Judas. Judas to Di ba ano to? Binay to na naging Duterte. Last minute, nung alam niyang mananalo si Duterte, lumipat. Tama po ba o tama-tama? Wag tayo. Walang ganunan. Ay, pambira kayong mga animal kayo. Simula mo na lang doon sa simula. Patsahin mo na lang ng dahan-dahan. Bakit parang takot kayong magsalita ng malaya ang witness? Kung talagang gusto nyo ng katotohanan, hayaan nyo siyang magsalita sa sarili niyang salita. Anong ginawa nyo? Pinapabasa lang sa papel. Ano yun? Scripted. Yun na nga yun. Mismo na yun. Ito pa. Tingnan ninyo. Panood nyo to, di ba? Aabutan siya ng dapat niya lang sabihin. Stick ka dyan. Sino mag-aabot? DOJ, SOJ. Abogado ka? Abogado? Tapos, yung mga sinasabi nila, ligtas. Si Bongbong Marcos at si Tambaloslos, si Romualdez. Talagang tinatarantado yung mga Pilipino. Di ba? Aabutan. Tingnan nyo reaction. Eto pa, ano itong inabot? Ano to? Tingnan nyo reaction. Script, cue card, linya na dapat sundin. Ayaw basahin ni Alcantara. Bakit? Hindi kanya ang salita, pinapasubo lang. Scripted. So, uulitin ko mga kababayan ko. At tandaan nyo to, we will fight for this. Anong sinabi ko sa inyo next year? Last year. Anong sinabi ko sa inyo last year? Niligaw nila tayo patungkol dun sa problema sa PI.
na yan ang sinabi rin ni PRRD. Huwag na tayong papayag na ililigaw tayo tungkol sa ghost projects. And alam natin sino mastermind. Dapat papunta tayo doon. Itong mga ito, nililigaw. Si Bernardo, ha? You're next. Huwag nyo iligaw. Huwag nyo iligaw. Ano sasabihin nyo? Kasalanan ng senador? Tapos malinis si Tambi? Tapos malinis si Bongbong Marcos? Animal kayo. Huwag kami, sinasabi ko sa inyo.